people because English is just a language. Shall we say amen? So kaya dapat mag-start na kayo sa amin sa Amerika. Pagka ako'y nasa Amerika, nagugulat minsan tayo, no? Pagka tayo po'y nakakakita ng mga Amerikano, they are so good in speaking in English. Nagugulat ba kayo na pagka nagsasalita mga Amerikano, ang gagaling nila mag-English? Alam niyo kung bakit sila magagaling mag-English? Because that is their language. Amen? Magulat tayo kung mga Pilipino tayo, mga kapatid, ang salita natin English. So, salamat po kay Lord sapagkat ngayong umaga ay naniniwala po ako. I believe that God is in our midst. Shall we say amen? So, without further ado, shall we all stand as we read the Word of God? Hallelujah. Mababasa po natin ito in the book of John, chapter 1, verse number 41. Hallelujah. The Bible says, He first findeth his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Number 42, the Bible says, And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Hallelujah. Sabi po sa verse number 43, The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and said unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Hallelujah. Let's pray. Lord Jesus, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, hallelujah, sa iyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kami po'y naniniwala, Ama, na meron ka pong magandang mensahe, Panginoon, na idadalhin sa aming kalagitnaan. Lord Jesus, we ask for the presence, for the manifestation of your word. Hallelujah. Be with us again in this morning, O God. Wala kami magagawa kung sagaan ng aming sarili lamang, Panginoon. Kaya kami po'y lagi nakadepende sa iyo pong mga salita, sa iyo pong kalooban sa aming pong buhay. Lord, hallelujah, give us your message. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Shall we all say amen? Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, we have found him. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, we found him. Okay. Nasumpungan ko siya. Hallelujah. So you may be seated for a while. Hallelujah. Ito pong ang atin pong Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay He is a God, He is Jesus, who give us always, He is the provider of our needs. Siya po ang atin pong provider, siya po ang nagsusupply ng ating pong mga pangangailangan. Shall we say amen? Amen. Hallelujah, we celebrate now the 5th year anniversary of this church. Hallelujah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5th year. Tama ba? 5th year na po ngayon. And the word Jesus has 5 letters also. And we believe, hallelujah, that this year, Jesus will manifest in this church. Hallelujah. Mananiniwala po ako na ang Panginoon, hallelujah, ay matatagpuan po ng higit sa lahat sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, marami pong bagay, hallelujah, na dapat po nating unahin, pero nagpapasalamat tayo kay Lord because we found Jesus in our lives. Amen. Hallelujah. The word found, meron din pong 5. F-O-U-N-D. Kaya ngayong mga kapatid, ngayong umaga pong ito, we need to find Jesus over our lives. Bakit? Kasi po marami po sa panahon ngayon, kung alam lang nila na napakahalaga kanina,
Kanina po, hallelujah, habang kami po'y papunta po dito, nag-uusap po kami ng aking pong sister wife, at sabi ko po sa kanya, kung alam lang ng maraming tao na meron pong kaligtasan na ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa, dapat ngayong araw na ito, yung mga tindahan sarado. Amen. Kung alam lang po ng bawat isa na salvation is very, hallelujah, ano yung tawag nun? Napakahalaga, importance to every one of us. Alam nyo po, hindi dapat magbubukas ng tindahan, all groceries are closed. Amen? Wala po sanang magbubukas. Wala po sanang magbibilad, mga kapatid, na mga palay, na mga mais sa mga dadaanan po natin. Just because they didn't found Jesus over their lives. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang alam po nila, ang magkaroon ng mga Louis Vuitton, magkaroon po sila mga kapatid ng more money, hallelujah, more treasure, hallelujah, sa kanila pong buhay. Ang alam po nila, ang pagkakaroon, hallelujah, ng a lot of money is the way of happiness. Hallelujah. More money, more happiness, more relatives. More success, more relatives. Okay? Tama ba yun? Pero mga kapatid, alam niyo po kung matatagpuan lang ng bawat isa ang ating pong Panginoong Hesus sa ating pong buhay, maiintindihan lang ng bawat isa kung gaano ang Panginoon sa ating pong buhay. Minsan mga kapatid, hallelujah, maraming trouble sa mundong ito. There's a lot of troubles over this world, mga kapatid. Pero kung maaalala mo, kung makikita mo, when you acknowledge the presence of God, hallelujah, kung iyo pong mapipil ang presence ni Lord, hallelujah, kahit marami pong problema, maraming suliranin sa atin pong buhay, when we found Jesus, hallelujah, we found it all. Hallelujah. Ito pong mundo ating pong ginagalawa, napakarami po ditong trials. Sino po dito sa atin yung walang problema, taas ang kamay? Bibigyan ko kayo mamaya. Alam nyo po, lahat tayo dito, meron po tayo mga problema, tama po. Problema mo minsan kumanta. Yung mga nakikinig, problema rin minsan natin, no? Problema mo minsan, mga kapatid, wala kang pera. Alam nyo po, yung sabi po ng iba, mas mabuti pa daw yung pera may tao kesa yung tao walang pera. Hallelujah. Pero alam nyo mga kapatid, hindi lamang po ang pagkakaroon ng money ang solusyon para tayo po'y maging masaya. Shall we say amen? Hindi lamang po ang atin pong pagkakaroon ng financial ang magpapasaya sa buhay ng tao. Pero kung meron kang financial, salamat kay Lord. Hallelujah. Pero kung maiintindihan ng bawat isa po sa atin kung gaano ang pagpapahalaga ng Panginoon, hallelujah, sa bawat isa po sa atin, napakahalaga mga kapatid ang buhay ng bawat isa sa atin. So when Philip, hallelujah, goes to Nathanael, siya po mga kapatid, sinabihan po ni Philip si Nathanael, sabi niya, Philip, natagpuan po namin ang Messiah na nakasulat sa Bible. Hallelujah. At walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Nung sinabi niya, sabi ni Nathanael, meron bang lalabas na Messiah na nanggagaling, hallelujah, sa Nazareth? Alam niyo po, Nazareth is a place, hallelujah, where there's a lot of poverty. There's a lot of poor people. Ang Nazareth daw po mga kapatid, hallelujah, when we convert it here in the Philippines, maaaring ang Nazareth mga kapatid, yung mga tao na minamaliit kagaya po ng payatas. Nagigets po natin? Ito pong si Nathanael, sabi niya, paanong magkakaroon ng Messiah o may manggagaling ba na Messiah doon sa Nazareth? Samantalang ang Nazareth, mga kapatid, alam ni Nathanael na isa sa pinakamahirap na syudad. Pero mga kapatid, halika dito, sabi ni Philip. Nandiyan ba si Minister Philip?
Sabi po ni Philip, mga kapatid, pero halika dito. Habang inilalapit nila Philip, si Nathaniel, ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay nagsabi sa kanya. Sabi po ganyan, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Sabi niya, meron bang mabuting bagay na lalabas mula sa Nazareth? Hallelujah. Philip said unto him, come and see. Minsan mga kapatid, sa atin pong buhay, marami po talaga sa atin po mamaliitin tayo. Hallelujah. Nung kami po ay nagpa-pioneering, mga kapatid, when we started in pioneering, hallelujah, napakahirap ng amin pong pinagdaanan. Sabi ko nga po sa inyo, nung kami po ay nag-i-start pa lamang po, hallelujah, kami po ng asawa ko, that is my wife. Hallelujah. Alam niyo po, nung kami po ay nag-uumpisa pa lamang po, ang amin pong ulam lagi po mga kapatid, kung hindi po bagoong asin. Tapos lalagyan lang namin ng mga 1 kilong baboy. Pang 1 buwan na yun. Okay. So alam niyo mga kapatid, grabe pong naranasan po namin. Sister, kayo na pong magpaliwanag sa kanya. Kasi nahihirapan yata sila mag-English eh. Pati rin ako. Alam niyo po, nung kami po ay nag-i-start sa pioneering, napakahirap po ng amin pong naranasan. Pero mga kapatid, we are so blessed sapagkat dinaan kami ng Panginoon sa ganong hirap, mga kapatid, para ipatunayan ng Panginoon sa amin pong buhay, sa atin pong buhay, na kahit sa gitna ng atin pong mga problema, mga suliranin sa buhay, mga kapatid, walang magagawa ang tao, pero ang Panginoon may magagawa sa atin pong buhay. Kaya mga kapatid, Jesus saw Nathanael coming to him and said unto him, behold, an Israelite indeed whom is no guilt. Sabi po ni Nathanael, Nathanael said unto him, hence knowest thou me. Paano mo ako nakikilala? Sabi ng Panginoon, Jesus answered and said unto him, before that Philip called thee, hallelujah, when thou was under the fig tree, I saw thee. Hallelujah. Paano mo ako nakikilala? Hallelujah. Sabi ni Nathanael kay Jesus, sabi po mga kapatid ng Panginoon kay Nathanael, bago ka pa lamang tawagin, bago ka pa lamang makita ni Philip, nakita na kita sa ibaba ng fig tree. Hallelujah. Bago po kayo inimbitahan, bago po dumami ang ganito pong bilang, bago po kayo napunta po dito, nakita na ng Panginoon kung sino kayo. Shall we say amen? Bago ka in-invite ni sister, bago kayo naupos dyan, hallelujah, ang Panginoon nakita na po ang atin pong kalagayan. Sino po sa atin dito mga kapatid yung nakaranas na kahit pamilya mo, pinipersecute ka? Yung ayaw ka nang papuntahin dito sa church. May nakaranas na po ng ganyan. Sa amin doon, nung last time, na sila po ay nagbumisita po doon po sa San Clemente, nakita nyo po. Marami po kami mga kapatid, mga pinagdaanan sa buhay. Pero mga kapatid, hindi po kami tumingin po doon sa mga pagsubok, sa mga problema na amin pong napuntahan o nakita. Every day is a challenge for us. Nakikita ni Lord yung atin pong burden. Nakikita ni Lord, mga kapatid, hallelujah, kagaya po ng ni Nathanael sa baba daw po ng fig tree. Nakita na ng Panginoon, thank you kapatid, nakita na ng Panginoon kung ano pong sitwasyon ni Nathanael. Shall we say amen? Nakikita na ni Lord yung bawat kalagayan po ng bawat isa sa atin. Jesus saw Nathanael and Jesus saw you also. Alam ni Lord na tayo po ay meron pong mga pinagdadaanan sa buhay. Shall we say amen? Yung iba nga sa atin dito mga kapatid halos gusto nang tumigil sa paglilingkod kay Lord.
Kasi iiwan ng boyfriend niya. Pagka kayo po mga kapatid, hallelujah, ay huminto sa paglilingkod kay Lord. Hallelujah, para nyo na rin sinabing inihinto mo na ang kaligtasan na ibinigay ni Lord sa iyo. Kami po ay naglilingkod na kay Lord. 34 years na po na naglilingkod po kami kay Lord. 3 years nung ako po ay sinasama na. At until now, we are serving the Lord within 34 years. Yung iba sa atin dito, 34 months pa lang, gusto nang huminto. Yung iba nga dito, 34 minutes pa lang kayo nakaupo, parang gusto niya na huminto. Hallelujah. As to the people who are longer serving the Lord, huwag niyo pong hayaan mga kapatid na ang inyo pong paglilingkod kay Lord ay pahintuin ng iyo pong pagsubok ang paglilingkod mo kay Lord. Ang gusto ng kaaway mga kapatid, itong taon pong ito, this year, 5 years of Jesus Christ Amazing Grace Church. Itong 5 years na to, susubukin kayo ng Panginoon. Hello? Tandaan po ninyo, susubukin kayo ng Panginoon ngayong ito. Marami sa inyo mga kapatid, lalago sa pananampalataya. At marami rin sa inyo mga kapatid, mapanghihinaan. Pero pagka na-overcome nyo mga kapatid, 5 years from now, ito pong local church na ito, gigibain na po ito. Noong nakaraan, na tayo lang dito, nung una po kami pumunta, ilan lang yung nakaupo sa labas, pero look what the Lord has done in this church. God is so good. Siya po ang gumagawa sa bawat isa po sa atin. Ito, second floor na to. Sila Minister Philip doon na sa taas para doon sila pagulong-kulong. Tapos ito naman mga kapatid, mag-expound dito. Hallelujah, at ito po yung magiging malaking church. Or else, ilalagay kayo ni Lord sa isang lugar mga kapatid. Hallelujah, na marami pong makakakilala sa Panginoon. Hallelujah, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para hanapin ang mga nawawala, mga kapatid. Hallelujah, naniniwala po tayo sa Panginoon. Hallelujah, alam nyo po, hallelujah, ako po ay isang prodigal son. Akala ninyo, hallelujah, si pastor, napakamatinong tao, pero hindi. Pero nakilala ko ang Panginoon, He found me. And my wife found me also. And she is so blessed. Sister, you found Brother Andrew. And you are so blessed. Nung nakita po ako ng asawa ko, hindi na po siya mapalagay. Sabi niya, this is it. This is the one that I want. Alam niyo, pagka nasumpungan niyo ang Panginoon sa buhay niyo, masigit pa kayo sa nanalo sa loto. Hallelujah. Marami po sa atin dito na scam no? Ang scam for letters lang, 5 na tayo. So, na-scam tayo ng 4 na taon. Pero mga kapatid, babangon tayo because we found Jesus in our lives. Hallelujah. Huwag lang kayong susuko sa anumang hamon. Fight the good fight of faith. Hallelujah. We must fight the good fight of faith. Hallelujah. We need to found Jesus over our lives. Sapagkat marami po tayo mga kapatid pagdadaanan. Ang trial, may 5 letter din. Amen? Tama po. Pero mga kapatid, ang peace. Sabi pong ganyan, peace ay iiwan niya daw po sa atin. Kaya mga kapatid, sa trial, sa grace, hallelujah, meron pong kasunod na peace. Grace be unto you and peace. Lagi pong ganyan na sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi mo mararamdaman ang kapayapaan kung walang kapatawaran na ibinigay sa atin ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya you will find peace. Hallelujah. You will found peace pagka ang grace ay meron po sa atin pong buhay. Kaya Amazing Grace Church ang atin pong
ang kanila pong ginamit, mga kapatid, sapagkat Jesus is so amazing grace. He is the amazing God. Hallelujah. Sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Inumpisahan po ito ng Panginoon. Hallelujah. At tatapusin ng Panginoon. Hallelujah. Ang iglesyang ito. Isang araw maiiyak na lamang kayo. At sasabihin nyo, salamat na lamang. Merong 5 letter na pastor na ibinigay sa Lord dito. Yung Sarah, 5 yan eh. Kaya sa talaga yung nilagay ni Lord dito. Binilang niya pa, Sarah. Oo nga no. Ang tagal niyo nang kasama, ngayon niyo lang nalaman no, 5 letter lang ang Sarah. Okay. Sarah has 5 letters. Hallelujah. Si Minister Philip, sa susunod kasi siyang taon. Amen. Bilangin niyo naman. Philip. Okay. Hindi ba? Next year na pa. Next year na ba? So ngayon ay panahon po ni Pastora Sara. Hallelujah. Suportahan po natin ang ating pong pastor na ibinigay nila. Hindi kayo matatagpuan o hindi kayo mailalapit sa Panginoon kung walang Pastor Sara. Hallelujah. Hindi natin matitikman ang Shanghai mamaya kung walang Pastor Sara at Minister Philip. At walang mga nagtatadyaan. Sabi ko po kanina, anong oras po ba mag-i-start? Sabi nila, Pastor, alas 10. Buti na lang mga kapatid, inulit ko 10 a.m. pala. Hindi 10 p.m. Kung hindi, wala kayo ditong makikitang gwapong pastor. Ay, nakalive ba? Hindi. Praise the Lord. So alam niyo mga kapatid, sa ating pong buhay, hallelujah, napakaligaya na meron po tayo, natagpuan po natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Lahat ng mga nakatagpo sa Panginoon, itaas ang kamay. Just raise your hands if you found Jesus in your life. Pero mga kapatid, pag natagpuan mo na ang Panginoon sa buhay mo, ibig sabihin yan, pinili ka ng Panginoon. You did not chosen me, but I chosen you. Pinili ka ng Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, nung tinawag ako, hindi lang tayo pinili o tinawag ng Panginoon, kundi pinili niya po tayo mga kapatid. Nung tinawag ako ni Lord, ayoko talagang magpastor. Alam nyo kung bakit? Nung nag-aaral ako, kilala ako nung mga kaklase ko eh. Nung nakita nga nila ako mga kapatid, may reunion, atin daw si Realino. Ako, ayoko. Sabi nila mga kapatid, bakit? Bakit ayaw nyo makita siya? Loko-loko yan. Kasama pa namin yan na nagiinom noon. Nung nakita po nila ako, ikaw ba si Realino? Parang pumogi yun ah. Parang hindi ikaw eh. Pangit yung Realino na kilala namin eh. Pero hindi nila alam mga kapatid, pag nag-manifest ang Panginoon sa buhay niyo mga kapatid, yung pangit nagiging maganda. May nagsasabing amen doon sa likod oh. Hallelujah. Alam niyo po, ang Panginoon, nakikita niya ang lahat ng atin pong ginagawa. Kagaya po ni Philip o ni Nathaniel, hallelujah, God saw Nathaniel under the fig tree. Hallelujah. Yung fig tree po, sino po sa inyo dito nakaakyat na mga kapatid sa anong Tagalog ng Damortisal? Kamatsile. Alam niyo po yung puno ng kamatsile? Alam niyo po yon, yung pa-letter C, tapos pagka po, nagiging pink, nagiging mamula-mula. Di ba masarap po yun? Ang fig tree daw po, sabi ng marami, parang puno po ng ng kamatsili. Di ba po ang puno ng kamatsili, pagka umakyat ka po doon, pagka hindi mo po nalinis-linisan yon, medyo marami pong tinik. Alam ng Panginoon na minsan tayo po ay nasa silong po ng mga tinik-tinik. Alam ng Panginoon na dumaranas po tayo. Minsan, hallelujah, sa ilalim ng fig tree, hindi mo naiintindihan kung anong plano ng Panginoon sa iyo. Minsan sa ibaba ng fig tree, mga kapatid, iniisip mo na parang wala nang hope. Na parang minsan sa ating pong kalagayan, naiisip natin mga kapatid na tayo lang ang lumalaban sa pagsubok na meron po tayo.
Si nanay, ilang taon na po si nanay? Nanay, ilang taon na po kayo? Kayo po, opo. 70 po. Grabe, parang 69 lang nung nakaraang taon na. Di ba? Pero ngayon, 70 na. Pero tanong niyo si nanay kung bakit umabot na parang 50 pa lang ngayon. Hallelujah. Parang walang problema si nanay, pero marami na pong problemang kinaharap po yan. Tama po, nanay? Pero dahil masarap mabuhay, hindi niya po inisip, mga kapatid, marahil ang magpakamatay. Naisip niya po magpakamatay. Yung iba nga gusto pong mabuhay eh. Pero sa atin po, mga kapatid, God is so good to every one of us. Alam ng Lord ang atin po mga pinagdadaanan. Alam ni Lord kung ano po ang iyo pong nararamdaman under the big tree. Kaya mga kapatid, sa bawat isa po sa inyo, sa bawat isa po sa atin, alalahanin natin na itong taon na ito, hallelujah, ito po yung taon ng victory para sa atin. Shall we say amen? Amen. Salvation will come in this town, mga kapatid. Ito pong taon na ito, hallelujah, ang linggayin, magiging taon ng mga apostolikong mananampalataya. Maraming pahahanapin sa inyo ang Panginoon. Kagayahin lang ninyo, mga kapatid, si Philip. Si Philip, mga kapatid natin, mahilig magluto. Masarap po yan magluto. Galing po kami ng Baguio, napakasarap nilang magluto, mga kapatid. Pero itong Philip na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ito naman po, mga kapatid, ay mahilig pong maghanap ng mga kaluluwa at dalhin sa Panginoon. Marahil yung iba sa atin dito, ngayong oras na ito, hinihintay mo kung sasabihin na mahal mo sa buhay mo, hallelujah, nasusunod na rin ako sa Panginoon. Kung walang kagaya ni Philip, na magsasalita, na natagpuan na namin ang Misaya, wala po, mga kapatid, kaligtasan sa iyo pong pamilya. Kami po ng akin pong asawa, hallelujah, nung kami po ay tinawag, nang ako po ay tinawag, siya rin ay tinawag ng Panginoon. Hallelujah, dahil iisa lang kami, mga kapatid. Napakarami po naming naranasan sa ministry, na minsan parang ayaw na namin, we just want to stop in the ministry. But God is so good to every one of us. I believe God has a big purpose in our lives. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na may gagawin ng Panginoon sa buhay niyo? Nung tinawag po ako ng Panginoon, halos ayoko na po, mga kapatid, na magtrabaho. Gusto ko na lang maghayo. Pero mga kapatid, hindi talaga pwede. Kailangan po nakabalanse. Kahit sa atin po mga trabaho, yung boss ko po, hallelujah, yung boss ko, siya po ay dating hindi naniniwala sa Diyos. He is an atheist. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Pero nung nabalitaan niya na pastor po ako, sabi niya, Michael, pwede bang minsan magkaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa pagiging pastor mo? Itinanong niya po sa akin, ano ba yung paniniwala ninyo? Naniniwala po kami na merong nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon. Alam niyo po, sinabi ko po sa kanya kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating pong buhay. Isang araw, mga kapatid, hallelujah, every time na mag-uusap kami, lagi na po siyang nagsasabi, mabuti ang Diyos. Dahil nagkaroon tayo ng ganito. Ang Diyos talaga alam niya ang lahat ng bagay. Kahit ngayon, mga kapatid, unti-unti na pong nagkakaroon kami, mga kapatid, pagka ako po'y nagdadrive sa Kanya, hallelujah, wala na po kaming ibang pinag-uusapan kung gaano po ang ginagawa ng Panginoong kabutihan sa bawat isa po sa buhay natin. Kahit kayo, mga kapatid, pag natagpuan po natin ang Panginoon sa atin pong buhay, para ka na rin, mga kapatid, hallelujah, hindi mo masabi, mga kapatid, kung gaano, hindi mo ma-express kung gaano ang kabutihan ng Panginoon sa atin pong buhay. Alam niyo po, dumating po kami sa sitwasyon na halos, lagi namin sinasabi,
Lord, tinawag mo kami sa ganito pong pananampalataya. Ang sahod ng aking asawa, sabi po ni Sister Alice, 750 a week. Ang akin pong sahod, 750 a week. Meron po kaming dalawang anak na noon at 750 a week. Sabi ni Sister Alice, Lord, alam namin na natagpuan ka namin hanggat maaari, Lord. Sana ipakita mo sa amin, nananampalataya kami na ipapakita mo sa amin kung gaano kakadakila sa amin pong buhay. Sabi niya, Lord, turuan mo kami na at every week, magta-tithes kami ng 500. Kung 500 ang tithes namin, every week 5,000 na po ang akin pong sahod. And God will grant it. Every week, mga kapatid, kami po ay nagta-tithes na ng 500. Sabi ng asawa ko, Lord, hindi po kami naniniwala na hanggang ganito lang ang amin pong pananampalataya. Natagpuan ka namin sa amin pong buhay. Pataasin mo, Panginoon, ang amin pong tithes para makita, Panginoon, namin ang kabutihan mo. Alam nyo ngayon, mga kapatid, hindi lang 1,000 ang amin pong itina-tithes. But all is for God's glory, mga kapatid. Kayong mga nag-aaral, pag natagpuan nyo ang Panginoon sa buhay nyo, pagka kayo po'y nagtatrabaho na o kaya nagbi-business na, magiging successful po kayo. Kayong mga nanay at tatay, kahit nahihirapan kayo, maitatapos ninyo ang pag-aaral ng inyong mga anak at magkakaroon din po kayo ng mabuting kawakasan. Pero lagi ninyong tandaan, hallelujah, pursue your dreams but secure your eternity. Gawin mo yung ambition mo. Pero mga kapatid, i-secure natin ang ating pong kaligtasan. Ingatan natin ang ating pong kaligtasan. Shall we say amen? Dahil kung atin pong iingatan ang ating pong kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin, hallelujah, at the end of our life, hallelujah, makikita po natin ang Panginoon sa atin po na sasalubong sa bawat isa sa atin. Shall we say amen? Alam nyo po, halos minsan, nawawalan ako ng hininga. Halos minsan, parang sumisikip yung akin pong paghinga. Pero sabi ko kay Lord, Lord, ikaw yung akin pong natagpuan and I do believe na ikaw ang Diyos na healer ko. Ikaw ang Diyos na akin pong Diyos na manggagamot. At alam nyo mga kapatid, sa every time na ako po ay nanghihina, ako po ay nawawala ng hininga, hirap na hirap akong huminga, sinasabi ko, Lord, natagpuan kita sa buhay ko, and I do believe na ikaw ang Diyos na magpapagaling sa akin. At nandito po ako sa inyong harapan, mga kapatid. Nung nakaraang linggo, ilang beses po ako natutumba. Halos lagi po akong parang nasya-shutdown. Pero mga kapatid, ako po'y naniniwala, pinagaling na po ako ng Panginoon. At yung mga may mga sakit po dito, pagagalingin kayo ng Panginoon sa mga oras na ito. And those who have suffered in trials, temptation, sickness, pain, when we found Jesus, He will deliver us from all of that. Amen. Gagawin yan ni Lord. Sumampalataya lamang po tayo sa Kanya. Hallelujah. Pwede bang lahat tayo tatayo, mga kapatid?